muli po kaming lumalapit, Panginoon. Ilalapit po namin sa inyo ang aming mga kapatid na kung saan, Panginoon, ay nasa balig ng karamdaman. Dalangin po namin ang aming kapatid, si Sister Del Moneva. Dalangin po naman ikaw po ang tumulong sa kanya. Nawa, Panginoon, sa mga gamot na kanyang iniinom o mga ginagawa ng doktor, Panginoon, ay tuluyan ang matunaw ang blood clot sa kanyang ulo, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang aming kapatid. Huwag mo po siyang pababayaan, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang inyong provision. Ikaw, Panginoon, ang magkaloob ng lahat ng kanyang mga pangangailangan. At dalangin, Panginoon, ikaw po ang humipo sa mga doktor na tumitingin sa kanya upang sa kanyang lalo tuluyan ng paggaling, Panginoon. Huwag mo pong babayaan ang aming kapatid, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. At sa oras na ito, nilalapit din po namin sa inyo sa panaming kapatid, Sister May Gayadaw, Panginoon, kung saan siya po ay may upuat sipon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, dalangin din po namin panumbalikin po ang kanyang lakas. Alisin mo, Panginoon, kung ano ba ng sanhi na kanyang pagkakasakit, Panginoon. Tulungan mo po siya. Tulungan mo po manumbalik ang kanyang lakas, Panginoon. Pagalingin mo po siya ng tulugan. Maraming salamat po. At sa iba pa po namin mga kapatid, Panginoon, na kung saan mayroong mga hindi maayos na karamdaman sa oras na ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, dalangin po namin, ito rin po ang humipo sa kanila at tuluyan silang pagalingin, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman. Ganun din, Lord, nilalapit po namin sa inyo ang mga kapatid na mayroong maintenance, provision, Panginoon, para po sa pangangailangang medical, Panginoon, para po sa kanilang tuluyan ng pagaling. Kung yung kalooban, Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa na mayroong maintenance na sila po ay magkaroon na po ng complete healing, Panginoon, at recovery. Maraming salamat po sa inyo. Ganun din, Lord, nilalapit po namin sa inyo ang aming kapatid, Sister Jane De Leon, Panginoon. Dalangin po namin sa kanyang pagbabalik doon sa Amerika, Panginoon. Traveling mercy, Panginoon. Ikaw po ang tumulong sa kanya. Ingatan mo po siya at nawa makarating po siya doon sa Amerika na maayos ligtas, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. At sa oras na ito, nilalapit po namin sa inyo mga kapatiran. Dalangin po namin, ikaw po ang patuloy na mag-provide ng lahat ng kanilang mga pangangailangan sa araw-araw, Panginoon. At nilalapit din po namin, Panginoon, ang bawat isa, ang bawat miyembro ng iglesia nito at lahat mga Panginoon ang narito ngayon. Dalangin po namin na ikaw po ang tumulong sa amin. Bigyan mo po kami ng oras sa pagbabasa at pag-aaral ng iyong salita sapagkat dito lamang kami makakakuha ng lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Kasagutan sa lahat po ng aming mga katanungan, sa lahat po ng aming mga kailangan. Kaya Lord, dalangin ko na patuloy mo kong paalalahanan ng bawat isa na hindi makalimot sa pagbabasa at pag-aaral ng iyong salita. Maraming salamat po sa inyo. Ganun din, Lord, nilalapit po namin sa inyo ang mga plans and programs na italaga, Panginoon, sa taon ng 2026. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa mga kapatiran. Salamat po sa mga leader ng iglesia nito na patuloy mong ginagamit upang maiayos, Panginoon, ang mga gawain ng iglesia nito, Panginoon. Kaya dalangin mo, Panginoon, ikaw po ang patuloy na magbigay ng wisdom, ng karunungan na nagmumula sa iyo sa mga leader ng iglesia nito, Panginoon, upang mapangunahan ang mga activities na yung itinalaga sa taon ng 2026. Dalangin ko, Panginoon, na ito po ay nasa katuparan ng ayon sa inyong kalooban. At dalangin po namin, Panginoon, ang inyong provision, financial provision, Panginoon, mga volunteers, Panginoon, para maisa katuparan ng maayos, Panginoon, ang mga gawain ng iglesia nito sa taon ng 2026. Maraming salamat po. Sa darating na aming anibersaryo ng iglesia nito, Panginoon, dalangin ko na patuloy mo kong pagpalain ang mga leader ng iglesia nito, lalo na, Panginoon, ang worship ministry na kung saan sila po ang mangunguna para po sa preparasyon ng 40th year anniversary ng Lord's Episcopal Baptist Church. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo po silang bigyan ng wisdom, karunungan nagbumula sa iyo upang may sa ayos, Panginoon, at maging matagumpay ang pagdiriwang ng anibersaryo ng Lord's Episcopal Baptist Church. Nilalapit din po namin sa inyo ang bawat miyembro ng LEBC. Dalangin ko, Panginoon, ikaw po ang patuloy na mag-provide ng provision, Panginoon.
para po sa pinansyal na pangangailangan upang ang lahat, Panginoon, ay makasama sa pagdiriwang ng aming anibersaryo, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ikaw po ang patuloy na humipo sa bawat isa at tulungan mo kami, Panginoon, na kami po ay magkaroon ng excitement para po sa darating na anibersaryo ng LCBC. Maraming salamat po sa inyo. Ganun din, Lord, nilalapit po namin sa inyo ang mga gawain ng iglesia nito. Patuloy mo pong pagpalain ang mga outreaches, ganoon din ang mission point, Panginoon. Nawa, Lord, marami pa pong mga volunteers ang madagdag, Panginoon. Lalo na, Panginoon, ang mga home Bible studies na nagagawa sa mga lugar na yun. Dalahin ko, Panginoon, na patuloy mo pong ilapit ang mga tao na iyong pinili para po mabahaginan ng iyong salita. Para po, Panginoon, mapalawak pa ang iyong harian sa mga lugar na iyong, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa inyo. At nilalapit po namin sa inyo. Ang iyong loloobin, Panginoon, by your grace, Panginoon. Sa taon na ito ay magkaroon na po ng first worship service sa Mahalain, Panginoon. Sa pagmumula po ni Pastor Leslie, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya. Lord, dalahin ko na pagpalain ko po ang gawain na ito. At sa iyong ilang ng panahon ay maging isang iglesia ang Mahalain, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At tulungan mo po ang bawat isa, bawat volunteers, Panginoon, na sumasama sa mga outreaches, ganoon din sa mission point. Ikaw, Panginoon, na patuloy na magbigay ng protection and guidance sa kanila, Panginoon. Palakasin mo po ang kanilang spiritual na buhay, Panginoon, at provision sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Muli sa oras na ito, nilalapit po namin sa inyo ang aming palambahan. Naway mo po, Panginoon, ang aming maparangalan, may taas sa aming kalagitnaan at mabigyan ng kaluwalhatian sa umaga nito. Tulungan mo kami, Panginoon, na magpag-focus lamang kami sa iyong salita, sa iyong mensahe, higit sa lahat sa iyo lamang, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Purihin po kayo magpakailanman, naway po ang aming maitaas at maparangalan. Ito po ang aming dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Muli isang magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga na, sabi nga ng ating tagapamunan sa pag-awit, napakabilis ng panahon. Parang kahapon lang, 2025. Isang taon naman ang nakalipat, ngayon 2026 na. At nasa ikatlong linggo na tayo ng January, sa taon na ito. Malapit nang dumating ang mga birthday. Isang kapatid natin nagdiriwang ng birthday nung nakaraan lang, So, dadagdagan naman ang taon ng ating buhay. Pero purihin ng Diyos sapagkat hindi niya tayo pinababayaan, hindi niya tayo iniiwan. Ano man ang mangyari sa buhay natin, alam natin, nakaagapay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Last Sunday ay pinagpatuloy po natin ang serya ng ating pinag-aaralan patungkol sa ang paglakad kasama ang Diyos. Pinalaki natin ang tungkol sa pagtagumpayan ng kasalanan. Nakita natin na kung paano nabubuo ang kasalanan. At nalaman natin na nabubuo ang kasalanan sa pamamagitan ng unang yugto. Ito yung unang yugto ang tukso. Tama. Tinitingnan natin, tinitesting ko lang kung natatandaan natin yung ating pinag-aralan. Nabubuo ang kasalanan sa pamamagitan ng unang yugto. Ito yung tukso. At sinusundan ito ng mga pagnanasa o yung ating naisip, yung pagnanasa natin. At sumusunod dito, ang pagkakataon o yung mga opportunities, walang nakakakita. Tayo lamang. At kung nag-take tayo ng action, o kung yakapin natin yung ating pagnanasa doon sa tukso, dito na nagsisimula yung kasalanan. Pumapasok na ang kasalanan. Kaya tayong mga mananampalataya ay pinag-iingat.
Mag-ingat tayo sapagkat nandiyan ang kalaban natin. Nandiyan ang kaaway, binabantayan yung kahinaan natin at siya ay nakaabang. Kapag nakakita ng pagkakataon, sisilain tayo parang leon na nag-aabang. No? Kaya dapat mag-ingat ang bawat isa, lalo na sa mga tukso na ating dinadana sa araw-araw. Kahapon, merong tukso. Pumunta po ako ng tawag dito, papunta dyan. Sumakay ako ng jeep sa madalang salita. May nakita akong barya. Hindi ko alam kung piso o 5 piso na doon sa harapan ko. Tapos may mga tao. Pagdagdag ko sa pagdagdag ko sa pamasahe. No? Nakita ko, kumikinang. Kung talagang parang ang kinutok, nakakasilaw yung kinang niya. Sabi ko, hindi pwede. Kasi ako ay isang mananampalataya. Kailangan, hindi ko ito, patulan. No? Sabi nga gano'n. Sa madaling salita, dumaan, nakalipas, tapos, ang nangyari pa, nag-iisa na lang ako doon sa sasakyan, nagbaba na yung mga pasahero. Sabi ko, kukunin ko ba ito? Kukunin ko. Dalawang umapasok sa isip ko. Kunin ko, ibigay ko sa driver, kunin ko, ilagay ko sa bulsa ko. Tukso. Sabihin natin, napakaliit na halaga. Hindi ko alam kung piso o 5 piso, pero nandoon yung tukso. Isang halimbawa, na kung mahina tayo, kaya nga ito, palagi tayong pinapaalalahanan, ang Biblia, ang salita ng Panginoon ay huwag natin nakalimutan na basahin at pag-aralan. Kasi kung wala tayong salita ng Panginoon, sabi nga, nung binasa natin kanina sa John 15, chapter 15, verse 5 to 7, wala tayong magagawa kung iwalay tayo sa Diyos. Kaya nga, salamat sa Panginoon, nalagpasan yung tukso. Hindi na doon sa kasalanan. No? Sabi nga, doon pumapasok ang kasalanan kapag tayo ay nag-take ng action. No? Pero minsan, sa isip pa lang, tinitake na natin yung action, nagkakasala na tayo. Pumasok sa isipan ko, kunin ko ito, ibigay ko sa driver, o kunin ko, ilagay ko sa bulsa. Nagkasala ako o hindi? Possible na meron akong kasalanan sa isip. Kasi nag-isip ako ng hindi maganda. Diba? Sabi ng Panginoon, lalo na sa mga lalaki, kapag tumingin ka ng mahalay o hindi maganda sa isang babae, ikaw ay nagkakasala. Parehas lang din yun. Nagkasala ako doon sa isip. Kasi inisip ko na kunin ko, lagay ko sa bulsa. Kaya humingi ako ng patawad sa Panginoon. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Isang halimbawa lamang ito na kung saan tinuturuan tayo upang tayong lahat ay mag-ingat. No? Minsan akala natin na simpleng sitwasyon, simpleng bagay, akala natin na parang bakit wala lang. Pero kung i-evaluate natin mabuti, kung susumayin natin mabuti, iisipin natin mabuti, ipag-pray natin mabuti, i-reveal sa atin ng Panginoon. Anak, ikaw ay nagkasala sa isip. Kaya mga kapatid, kailangan po tayong palaging magbasa, mag-aral ng salita ng Panginoon, at magkaroon tayo ng devotion sa sarili natin, magkaroon tayo ng quiet time para hindi tayo magkasala. Diba? Sabi nga, nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Kaya nga kailangan ipanalangin natin ito, panalangin natin na hindi tayo magkasala. Mag-ingat ang bawat isa para mapagtagumpayan natin ang pagkakasala na ating pinag-aralan last Sunday. Sabi nga, pinagbabantay at sinasabihan tayo na palagi tayong manalangin. Ganon din, pinapaalalahanan tayo na huwag tayong makakalimot sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos upang maiwasan natin ang magkasala. Sino sa atin ang nagbabasa ng salita ng Panginoon, nagbabasa ng Biblia? Purihin ng Diyos. Hindi ko na kayo matataasin ang kamay, kapag alam ko naman
sagot niyan sa inyong sarili. Sabi nga, upang maiwasan natin ang pagkakasala, kailangan natin mag-ingat. Kailangan natin bantayan yung weakness natin. At sa umaga nito, isa na namang paglakad na kasama ang Diyos, ang ating pag-aaralan. At ito ay tungkol sa ang Kristiyano at mabuting gawa. Yan po yung pag-aaralan natin sa umaga nito. Tayo po ay tumayong lahat at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Hebreo, Kabanata 10, talakang 24 hanggang 25. Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. At ito po ang sinasaan. Kung nakita nyo na, samahan ninyo ako sa pagbasa. Hebreo 10, 24 to 25. 24. Sikapin din natin gisihin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Purihin ang Diyos sa magbasa ng kanyang salita. Maaari na po kayo maupo at samahan niyo ko sa isang panalangin. Let us pray. Amang banal na manaming Diyos, sa manaming makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay lumalapit sa inyo at humingi ng awa. Dalangin ko, Panginoon, na tulungan mo kami na kami po ay makapag-concentrate lamang sa iyong salita, ganon din sa mensahe mo, Panginoon. Tulungan mo kami na ang mangayag sa aming kalagitnaan ay hindi po manatiling narinig lang namin, batos, Panginoon, tulungan mo kami na ito po ay mailapat po namin sa aming mga buhay. Dalangin din po namin, Panginoon, na huwag mo kami ipahintulot na kami po ay guluhin ng kaaway. Tulungan mo kami na makapag-focus lamang kami sa iyo at sa iyong salita lamang. Gawai po po ang aming maparakalan at maitaas sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sa mga nakaraan nating pag-aaral, mga kapatid, may mga tinalakay tayo about devotion o pagsamba sa Diyos. Lalo na sa ating mga pagtitipon o mga fellowship. Ang isang layunin ng mga gawain ito, mga kapatid, ay upang pukawin tayo sa mabubuting gawa. Gaya ng nakasaad sa ating teksto sa Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. Bago tayo magpatuloy, mga kapatid, reminder lamang po na ang paggawa ng mabuti, ito ay hindi nakakapagligtas. Ang paggawa po ng mabuti ay hindi nakakapagligtas. Ngunit, sa ating mga mananampalataya na nakipag-isa sa Panginoong Hesus, ito ang inaasahan sa atin ng Diyos. Ito ang inaasahan sa bawat mananampalataya na gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Maikli ngunit mahalagang pag-aralan natin ngayong umaga. Maikli lamang po yung ating message sa umaga nito. Pero napakahalaga na pag-aralan natin ito ang tungkol sa paggawa ng mabuti. Susuriin natin ang usapin ng mabubuting gawa kung saan ay dapat ginagawa ng bawat Kristiyano. Ang mabuting gawa, ito ang inaasahan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sapagkat tayong lahat ay itinalagana ng Diyos sa paggawa ng mabuti. Mababasa niyo po yan sa Ephesians chapter 2, verse 10. No, ito po yung sinasabi. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakipag-isa namin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noon pa mang una upang gawin natin. Maliwanag po na ang mga Kristiyano ay dapat mamunga ng mabubuting gawa. Dapat ang mga Kristiyano ay mamunga ng mabubuting gawa. Ito yung itinalaga na sa atin ng Diyos. Sabi nga sa Ephesians 2:10, sabi nga itinalaga na sa atin. Kaya ito yung inaasahan sa atin ng Diyos. Subalit mga kapatid, huwag tayong malito tungkol sa layunin ng mabubuting gawa. Hindi ito ginagawa para makagawa tayo ng paraan papunta sa langit. Katulad nga ng binanggit ko kanina, ang mabuting gawa
ay hindi nakakapagligtas. Hindi ito yung susi para makarating sa langit. It is by grace of God, kaya tayo makakarating sa langit. Diba? Iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. It is by grace. Hindi sa ating mga gawa. Sabi po yan ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Maliwanag na tayo ay naligtas dahil sa grasya ng Diyos. At hindi ito ayon sa ating mabubuting gawa, upang walang sinuman ang magmalaki. Alam na ito ng mga volunteers natin o yung mga naghahayo. O lahat tayo alam natin. It is by grace of God, kaya tayo naligtas. Hindi sa ating mabubuting gawa. Ngayon pa man, bilang mga anak ng Diyos, tayo ay nilikha kay Kristo Jesus upang gumawa ng mabuti. Ayon po yan sa Ephesians 2:10 na binasa natin kanina, basahin tuloy natin. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pag-ipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Imagine, we are created to do good works. Kaya kung hindi tayo gumagawa ng mabuti, may malaking question mark sa ating pagiging Kristiyano. Maliwanag na ito ang inaasahan sa atin ng Diyos, ang gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Sabi nga, wala pa tayo sa mundong ito. Inihanda na tayo ng Diyos. Diba? Sa mga pinili ng Diyos, inihanda na tayo para sa paggawa ng kabutihan. Kaya patuloy tayong gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Meron niyang kaakibat na crown doon sa langit. Pagdating natin doon sa langit. Oh. Ngayon ang tanong. Ang isang tanong, bakit kaya dapat tayong gumawa ng mabuti? Bakit kaya? Sa tingin ninyo, bakit kaya? Dahil ito ay nagbibigay ng kalwalatian sa Diyos, sabi po ng Matthew chapter 5 verse 16. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ang inyong Ama na nasa langit. Isang pagsunod sa utos ng Diyos ang gumawa ng mabuti. At ayon po yan sa Mateo 5:16, sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, magliliwanag tayo sa harap ng tao at papupurihan ang Ama na nasa langit. Kaya kung hindi pa natin ito ginagawa o kung hindi pa tayo gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa, it is about time na umpisahan na natin ito. Umpisahan na natin ang paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Umpisahan natin sa ating pamilya. Gumawa tayo ng kabutihan sa ating pamilya, mga nanay, mga tatay. Diba? Gumagawa tayo ng kabutihan sa mga nag-aaral, inililid sila sa Panginoon. Marami pang iba. Saan pa? Gumawa tayo ng kabutihan sa mga ka-opisina natin o yung mga kasama natin sa trabaho. Natandaan ko noong nagtatrabaho pa ako noon, nalaman ng aking boss, isa siyang Lutheran. Nalaman niya na ako ay isang Baptist. At kada kami bago kami mag-umpisa sa trabaho, tinatawag niya ako at pinaglilid niya ako ng prayer at kung pwede raw, magkaroon kami ng parang ano yung tawag doon? Mixing devotion. No? Magbabasa ng salita ng Panginoon, tapos i-explain counting devotion. Kaya sa ating bilang mga mananampalataya, sa ating mga katrabaho, hindi tayo nagkaroon lang ng trabaho. Inilagay tayo ng Diyos diyan sa trabaho na yan para i-lead natin. Gagamitin tayo ng Panginoon para
sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa para mailid sila sa Diyos. Hindi lang basta nagkatrabaho tayo mga kapatid, hindi lang gano'n yun. Maraming purpose para doon. Una, siyempre nagkaroon tayo ng trabaho, may susuporta tayo sa pamilya natin. Pangalawa, gagamitin tayo ng Panginoon para ilid naman natin sila patungo sa Diyos. Saan pa? Yung mga nag-aaral sa mga ka-eskwela, ka-school. Hindi lang basta nag-aaral tayo rin ang gagamitin ng Panginoon. Pag maayos tayong nag-aaral, hindi tayo namangopya, pumapasok tayo on time, makikita ng mga kaklase natin, makikita ng mga ka-eskwela natin, makikita ng mga guro natin na kakaiba tayo. Kakaiba tayo na bilang mananampalataya, magliliwanag tayo doon sa harapan ng mga kaklase natin at mga teacher natin. Sabihin doon, nakakagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. At kung tayo may pagkakataon, magbahagi ng salita ng Panginoon sa mga klase natin, well, it is good. Mas maganda. Sapagkat yun ang inaasahan din sa atin ng Diyos. Saan pa? Sa ating kapwa, yung mga nag-volunteers, di ba? Kahit na nakapadlock na yung gate, kahit may asong tumatahol, patuloy pa rin. Hindi natatakot. Sapagkat gusto nating gumawa ng kabutihan, yung magdala ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus sa ating kapwa. Walang takot. As na kami ng mga volunteers natin. Parang wala yata ng mga volunteers. Mga kapatid, papuri sa Diyos sapagkat ginagamit nyo ang sarili kahit na tayo mga senior citizen na, kahit tayo mga bata pa, kahit tayo ay kung ano man, may nararamdaman man o wala, ginagamit nyo, purihin ng Diyos sapagkat nagpapagamit kayo sa Panginoon. Ito ay isang paggawa ng kabutihan sa ating kapwa at naluluwalhati natin ang Panginoon sa pamamagitan nito. At hindi lamang yan, kung makikita sa buhay ng isang Kristiyano ang mabubuting gawa, maluluwalhati natin ang Diyos at makakaakay tayo ng ating kapwa sa Diyos. Diba? Sa paligid natin, pagising pa lang sa umaga, na yung mga bunganga natin, makakaakit ba tayo ng ating kapwa? Diba? Pero kung pagising pa lang sa umaga, ay maayos na tayo, umaawit tayo ng papuri sa Diyos. Pag mayroong dumaan, nagwawali sa harapan ng bahay, pag may dumaan, magandang umaga po, pagpalain kayo ng Diyos. Simpleng salita, simpleng pagbati, nakakagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Tandaan po natin mga kapatid, ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa, mabibigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos. Maluluwalhati natin ang Diyos sa mga mabubuting gawa natin. Sabi nga natin kanina, maaari din natin maihatid o maakay ang mga hindi mananampalataya na maging bukas sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Mababasa po yan sa 1 Peter chapter 2 verse 12. Mabuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Kung mabuti ang ating pakikitungo sa ating kapwa at nagagawa natin sila ng mabuti at nakikita nila ang maayos nating pamumuhay, pwede natin silang mahikayat at sumampalataya sa Panginoong Hesus. Lalo na yung kilalang-kilala tayo na ito yung dati nating pagkatao pero biglang nagbago. Tayo mga tao, di ba? Curiosity ba tawag dito? Curious. Ano kaya nangyari dito? Ano kaya nakaya dito? Dati, laklak dito, laklak roon. Pero ngayon, Biblia na ang hawak. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Sa pamamagitan noon mga kapatid, maaakay natin ang ating kapwa. Maaakay natin papunta sa langit. Makikita nila na tayo ay mga anak ng
Diyos. Ipinapakita yung mabubuti nating gawa, ipinapakita rin ito ang ating buhay na pananampalataya. Buhay na pananampalataya na kalikasan ng ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesus. Meron tayong buhay na pananampalataya sapagkat sabi po ng Santiago 2:14-17, anong sinasabi? Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot o walang makain. Kung sasabihin niyo sa kanya, patubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabuto, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ang sabi, maliwanag na sinasabi ng talata, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Umpisahan na natin ang paggawa ng mabuti. Kung totoo ang ating pananampalataya, makikita dapat sa buhay natin ang mabubuting gawa sapagkat buhay ang ating pananampalataya. Amen? Buhay ba ang pananampalataya natin? Amen. Purihin ang Diyos. Kailangan ng mabubuting gawa kung nais natin maging katulad ni Kristo Jesus. At dahil dito na, ang tanong naman natin ngayon, anong mga mabubuting gawa ang maaari natin gawin? Anong mabubuting gawa ang maaari natin gawin? Una, ang ilang mabubuting gawa ay may kaligtasang spiritual o spiritual in nature. Katulad ng pagkasabi sa iba tungkol sa biyaya ng Diyos, sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kayo hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon, kayo'y bayan hinirang niya. Noon ay hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap na kayo ng kanyang habag. Pinili tayo, isang lahing pinili upang magpahayag ng kahangahangang gawa ng Diyos. Magpahayag ng mga kahangahangang ginawa, ito ay ang isang mabubuting gawain. Ito ay isang mabuting gawain ng isang mananampalataya ang paggawa ng mabuti. Ito ang inaasahan sa atin ng Diyos. Kaya nga, maganda yung tema natin ngayong taon na to. Molding the church, shaping the community. Kaya nga, inuumpisahan na tayo i-mold ngayon. Inuumpisahan na tayo i-mold yung ating pagiging Kristiyano. Maghayag ng kabutihan ng Diyos. Kaya nga, salamat sa mga nag-volunteer, salamat sa mga kapatiran na patuloy na ginagamit ng Panginoon. Alam po, kahit hindi tayo nag-volunteers, pag meron pagkakataon, nagbabahagi tayo ng salita ng Panginoon. Kaya nga, dapat magturo tayo. Ibig sabihin, hindi lang yung parang, ang tawag ko, yung literal na teacher, no? Sa pagbabahagi natin ng salita ng Panginoon, sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ng Panginoon Jesus sa ating kapwa, nagtuturo tayo. Nagtuturo na tayo sa ating kapwa. We may not be able to be teachers in a formal sense according to Santiago 3:1-2, ngunit lahat tayo ay maaaring, sabi ko nga kanina, lahat tayo ay maaaring magbahagi ng kahangahangang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. May bahagi natin ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesus, napakalaking kabutihan na yung magawa natin sa ating kapwa. Ano yung Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus? 1 Corinthians chapter
15 verse 3 and 4. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Siya ay inilibing at sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay ayon din sa kasulatan. Ito po yung dapat nating ibahagi sa ating kapwa na wala kang Kristo sa buhay. It is by grace of God na maligtas ang isang tao. Hindi sa ating mabuting gawa. Pero ang mabuting gawa, ito ang inaasahan sa atin ng Diyos. Sabi nga, maaari tayong magbahagi ng salita ng Diyos. Isang gawain ang paghikayat sa ibang mga Kristiyano. Hindi lang sa mga wala pang Kristo sa buhay. Bahagi rin ang paghikayat sa mga kapwa nating mananampalataya. Sabi po ng Hebrews 3:12 to 13. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang panahon ay matatawag pa ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Magpaalalahanan sa bawat isa. Kapag meron tayong nakita o nalaman na balitaan na kapatid na hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos, kailangan natin siyang paalalahanan. Paalalahanan in a nice way. Hindi yung sisigawan. Kapatid, alam naman yung ginagawa mo. Hindi po gano'n. Kailangan alamin muna natin. Totoo ba? Lalo na yung nabalitaan lang natin, hindi natin nasaksihan. Personal. Kung nabalitaan lang natin, kailangan kausapin yung kapatid. Huwag agad natin isabi-sabi o i-chismis. Kailangan mo natin diretsuhin. Parang ganito lang. Kung meron po akong, kung na-open ko po kayo, ako mismo, kung na-open kayo sa akin, diretsuhin nyo akong kausapin. Huwag nyo nang ipaano dun sa iba. Ganun din sa akin. Kung meron naka-open sa inyo, kausapin ng diretso. At alamin kung totoo ba o hindi yung kanyang sinabi. Dahil maaari tayong maging Pilimon o Estefano, sabi po yan ng 1 Corinthians sa Pilimon 7. Hindi ko lang po nailagay dyan. Sa Pilimon 7, kapatid, ang pagmamahal mo ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan sapagkat dahil sa iyo ay sumigla ang kalooban ng mga hinirang ng Diyos. Ito po yung si Pilimon na gumawa ng kabutihan. Katulad ni Estefano, ang pagmamahal natin sa ating mga kapatid ay nagdudulot o katulad ni Stefan o Pilimon. Sabi nga, malaking katuwaan sa kanila ang maakay natin sila sa gawain din ng pagmamahal sa ating mga kapatid. Kaya kung meron tayong mga nagagawang kabutihan sa ating kapwa, may encourage natin ang ating kapwa mananampalataya. Diba? Kung makikita sa buhay natin na gumagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, may encourage natin ang bawat mananampalataya. May encourage natin sila na gumawa rin ng kabutihan. Malulwalhati natin ang Diyos. Sabi po ng 1 Corinthians 16:15-18, sa pamamagitan ng mabuting gawa sa ating kapwa, ito ay paghihikayat sa ating kapwa spiritually. Spiritually, mahihikayat natin ang ating kapwa sapagkat nakikita sa ating buhay ang makadiyos na pagmamahal sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Spiritually, nahihikayat natin sila. Paano natin magagawa na mahikayat natin spiritually natin kapwa? Maraming paraan. Maraming paraan. Sa pamamagitan ng sino may cellphone, lahat tayo may cellphone, di ba? Instead na kung ano-ano na yung pinapadala natin, ipadala na natin yung Word of God, salita ng Panginoon. Yun yung pwede nating matulungan ang ating kapatid spiritually. Dati, minsan nga, meron akong
tawag ito, meron akong matinding problema. Pero dahil sa isang message ng isang kapatid, na Word of God, naibsan yung problema. Naibsan yung problema. Kaya hindi natin alam. Minsan gagamitin tayo ng Panginoon sa simpleng mensahe lamang na Word of God. Huwag na kung ano-ano. Huwag na kung ano-ano yung message natin. Salita lang ng Panginoon ang i-message natin. Kasi minsan, mag-ingat tayo mga kapatid, isang pag-iingat din. Minsan yung mga napapanood natin sa Facebook, lalo na kung hindi natin tatapusin yung buong pinapanood natin, natuwa lang tayo sa umpisa, na-share na agad natin, hindi natin namalaya, yung panghuli pala, merong hindi maganda, hindi ayon sa pinaniniwalaan natin. Kaya mag-ingat po tayo. Mas maganda na Word of God na, diretso na, John 3:16, same. Ganun lang. Wala na kung ano pa. Ano pang paraan? Cellphone, tawagan. Marami namang unli call. Diba? Unli message, unli text, unli call. Tawagan yung kapatid na namihina. May nabalitaan tayo ng kapatid na namihina. Tawagan kung hindi natin mabisita. Pero kung mas maganda, kung mabisita natin, mas maganda paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Kailangan din natin ang pagpapalakas sa mga kapatid na namihina, sabi ko nga kanina. So, yung mga kapatid na namihina, palakasin natin. Sabi po yan ng Galatians 6:1-2. Mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit gawin niyo yon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ng Kristo. Ang sabi ng talata, kung may isa na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtutuwid sa Kanya. Mabuting gawain na kailangan nating gawin. This good work is spiritual in nature. Nabubulol na. Pag-English talaga, nabubulol. Itong mabuting gawa nito is spiritual in nature. Huh? Pag-encourage. We can be Barnabas. We can be Barnabas who helped John Mark. Makikita ang kahalagahan ng gawain ito upang maakay sa mga kapatid sa liwanag ayon sa Santiago, Kabanata 5, talatang 11 hanggang 20. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagpapabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Kaya nga napakahalaga ng spiritual gawain spiritual, mga kapatid. Ito ang inaasahan ng Diyos sa atin. Ito ang isa sa inaasahan ng Diyos sa atin. Ang gawain spiritual. Ang mag-akay ng mga kapatid na naliligaw ng landas. Magpaalala tayo sa isa't isa. Magpaalalahanan sa isa't isa. Bukod sa good works, spiritual in nature, mayroon din tayong gawain in good works in physical nature. No? Kalikasan physical. Hindi nililimitahan ni Jesus Christ yung paggawa niya ng kanyang gawa, yung paggawa niya ng mabubuting gawa sa mga bagay na spiritual lamang. Mababasa niyo po yan sa Luke chapter 7 verse 22. Ano pong sabi? Kaya sinabi niya sa mga sugo ni Juan, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong nakita at narinig. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling at lumilinis ang mga ketoni, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay at ipinapangaral sa mga duka ang magandang balita. Ayon sa mga talata, mga kapatid, maraming mabubuting gawa ang ginawa
ginawa ni Jesus. Patunay na hindi lamang spiritual na bagay ang kanyang ginawa. At dahil dito mga kapatid, inaasahan din tayo ng Diyos na patuloy tayong gumawa physical man o spiritual na gawain na mabubuting ginawa. Kailangan natin ito bilang mananampalataya. Dahil sa mabubuting ginawa ni Jesus, hindi niya inaasahan na lilimitahan natin hindi niya inaasahan na tayo rin lilimitahan natin ang ating mga mabubuting gawa. Ang inaasahan sa atin ng Diyos ay gumawa ng mabubuting gawa physically o spiritually. Sabi po ng Matthew 10:7-8, hindi limitadong misyon ang ating gagawin. Umayo kayo at ipangaral na malapit ng dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Gayamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Maliwanag ang utos ni Jesus, mga kapatid. Maliwanag ang utos niya. Mabuting gawang spiritual at physical. Ang sabi po ng talata, umayo kayo at ipangaral ng malapit ng dumating ang kaharian ng langit. Good works in spiritual sense. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga ketong at palayasin ang mga demonyo. Good works in physical sense. Sabi nga, tingnan din natin ang eksena ng paghukom. Sabi po ng Matthew 23 at 25, 34-40. Sabi nga, ang ilang pinakalooban ng talento at pagkakataon na magturo ay magturo. Gayon din sa Roman 12:3-8, no? Maglingkod sa larangan ng pisikal na paglilingkod. Kung kaya nating maglingkod physically, paglingkuran natin ang ating kapwa. Kung kaya natin maglingkod spiritually, maglingkod tayo spiritually. Yung pananalangin lamang sa mga kapatid, nakagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Kung meron tayong nalaman na kapatid na nanghihina, ipanalangin natin. Kung hindi natin mapuntahan, kung hindi natin malisitahan. Kung meron tayong nalaman na kapatid na merong karamdaman, ipanalangin natin. Good work, spiritually. Kaya mga kapatid, ito ang inaasahan sa atin ng Diyos, ang gumawa ng kabutihan sa ating mga kapatid. Sabi ng mga talata na ating binasa, kung pagbibigay at pagkataong gawa ang talento na ibinigay ng Diyos sa atin, gawin natin, magbigay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Siya rin ang nagkakaloob ng mga kailangan natin upang ma-exercise natin ang talento ito. Kaya nga mga kapatid, kung alam naman natin dito sa atin, yung mga generous giver, diba? Kung titignan nyo ang buhay ng ating mga kapatid na generous giver, yung talagang tinutupad niya yung kanyang pagbibigay ng tithes and offering, tumutulong siya sa mga nangangailangan. Makikita natin sa buhay nila, hindi sila pinagkukulang ng Diyos. Siksik, diglig, umaapaw. Hindi ko naman sinasabi ito para, asahan natin na siksik, diglig, umaapaw at ibibigay sa atin ng Diyos. Ang ibig ko lang sabihin, gawin natin yung dapat nating gawin. Kung pagtuturo, magturo tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kung pagbibigay, magbigay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kung pagkakawang gawa, gawin natin ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, yung mga kapatid natin na mga generous, sila yung mga channel of blessing ng Panginoon. Financially. Pero yung mga tagapagturo natin, yung mga tagapag-paalala sa atin, yung mga prayer warrior natin, sila yung channel of blessing ng Panginoon spiritually. Kaya nga mga kapatid, anuman ang talento na ibinigay sa atin ng Diyos, gamitin natin ito ng ayon sa kalooban ng Diyos.
gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa na inaasahan sa bawat Kristiyano, sa bawat nakipag-isa sa Panginoong Hesus. Ito yung dapat nating ginagawa. Sa ating pag-aaral na ito, mga kapatid, makikita natin na ang isang mananampalataya ay inaasahan ng Diyos na magkaroon ng mabubuting gawa, spiritual man o physical man. Dahil ito ang inihanda ng Diyos sa atin noon pa man una, sabi ko nga kanina, wala pa tayo sa mundong ito, inihanda na tayo ng Diyos sa mga gawain na ito. Kailangan lang natin ipanalangin, kailangan lang natin humingi ng tulong sa Diyos para magawa natin yung inihanda sa atin ng Diyos na mabubuting gawa. Ito rin yung pagpapatunay na tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? Ito yung pagpapatunay na tayo ay mga anak ng Diyos. Nakikita sa buhay natin ang mabubuting gawa. Dahil dapat ang anak ng Diyos ay punong-puno ng mabubuting gawa. It is a revelation that we are truly the Son of God. Kaya kanina, sumama sa mga gawain ng Panginoong Diyos. Mag-volunteer na tayo. Kailangan po natin ng mga volunteers. Sa mga outreaches po natin, marami pa tayo. Dito lang sa Southville 3A. Isang maliit na area lamang po yung nasakop natin. Malawak po ang Southville. Kailangan natin ng mga manggagawa. Kailangan natin ng mga volunteers. Sa Mahadain, kailangan po natin ng maraming volunteers. Mag-uumpisa na tayo ng worship service. Malapit na. In this perfect time. Mag-uumpisa na tayo ng worship service sa Mahadain. Kaya kailangan po natin ng maraming volunteers. Kaya nga yung mga young adult, mga youth, inaasahan po tayo sa mga gawain nito. Sa Southville, sa outreaches natin at sa mission point natin. Ipanalangin natin, hilingin natin sa Diyos. Nawa ay napagpala tayo sa umaga nito, napagpala tayo ng mabubuting gawa sa umaga nito. At inaasahan ng Diyos sa atin, narinig natin, napaalalahanan tayo, na i-exercise natin yung inihanda ng Diyos sa atin noong pamatulan. Sa atin pong pagwawakas, gaano man natin paglilingkuran ng Panginoon ang mabuting gawa, ang mabuting gawa ay tanda ng dalisay na reliyon. Sabi ko ng Santiago 1:27. At number 2, isa rin itong susi sa espiritual na kasaganaan o kaligayahan. Sabi ng Santiago 1:25. At pangatlo, kaya siguraduhin tandaan ang payo ni Pablo kay Tito ayon sa Tito 3:8. Ano pong sabi? Basahin natin. Mapagkakatiwalaan ang aral na ito, kaya ang nais ko ay buong tiyagamong itulong ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti, na siyang karapat-dapat at kapaki-pakinabang sa mga tao. Ito yung payo ni Apostol Pablo kay Tito, at ito rin ang ipinapayo sa atin ng mga mananampalataya na huwag natin kalimutan ang paggawa ng mabuti sapagkat ito ay karapat-dapat at kapaki-pakinabang sa mga tao. Bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, ang paggawa ng mabuti ay inaasahan sa ating lahat. Sapagkat ito ang itinalaga ng Diyos sa atin noon pa man una. Ito rin ang pagpapatunay na tayo ay mga anak ng Diyos. Asang kamay ng mga anak ng Diyos. Lahat po ng tumaas, makikita sa buhay natin ng mabubuting gawa. Nawa ay sumagana ang lahat sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kapatid. Ang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat. Let us pray. Amang banal na maraming Diyos, sa maraming mga pangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po. Salamat po sa pagpapaalala mo sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, hindi po namin kayang gawin ito kung wala ka, Panginoon, sa
sinabi mo sa iyong salita, kung kami ay hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Kaya dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo kaming paalalahanan. Nawa ang banal na Espiritu ang siya pong patuloy na mag-remind po sa amin kung ano ang dapat namin gawin. Kung ano ang dapat namin gawin na ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po. Ulihin po kayo magpakailan pa man. Ito po aming dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Muli isang magandang umaga po sa ating lahat. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa ikalawang Korinto. 2 Corinthians chapter 9, verses 6 and 7. Basahin natin ang paalaala, pangako ng ating Panginoon na dapat nating sundin sa ating buhay bilang isang Kristiyano. 2 Corinthians chapter 9, verses 6 and 7, ito po sinasabi, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Diyos nawang pala sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay maaari na makaupo at tayo po ay manalangin. Dakilang Panginoon sa aming buhay na ito, na ikaw lamang ang aming pag-asa, Father God. Salamat sa pangako at turo mo, Father God, sa 2 Corinthians chapter 9. Tunay, Ama, na totoo itong mga salita ninyo at buhay. Kung amin lamang ito ay susundin, ay tunay makikita ito sa aming buhay. Ang pagbibigay ng aming mga ikapo at pagbabalik, Panginoon, ng mga pagpapala na pinagkaloob niyo sa amin ng mga nakaraang araw, ay tunay, Panginoon, na isang pagsamba, Panginoon, sa inyo. Nagpapatunay as a living testimony sa buhay namin, sapagkat sa umagang ito ay narito kami, nagkagalakan at maluwag sa aming puso itong aming pagkakaloob. Nawa, Panginoon, ang mga malilikom na pagpapala na nagmula din sa inyo ay isang sukatan, Panginoon, sa aming puso na ito, Panginoon, ang aming magiging buhay sa aming sambahang ito na patuloy na ang lahat may kagalakan, Panginoon, sa pagmimisyon, sa lahat ng mga activity namin naging victorious, at itong mga malilikom na salapi o pagpapala ay patuloy na magamit lamang, Panginoon, sa aming iglesia. Lord, salamat sa bawat isa na narito ngayon na handa at bukas ang kanilang mga palad, Panginoon, at puso na ibalik, Panginoon, ang mga ikapo na ito. Alam namin, regardless, Panginoon, sa halaga na ibabalik namin sa inyo, walang kabuluhan ito, Panginoon, ba't ang tinitingnan ninyo ng aming mga puso, Panginoon, may kagalakan sa pagsamba sa inyo sa pamagitan na imaibalik namin, Panginoon, ang mga pagpapalang ito. To God be the glory for everything, Lord. Labis namin pinapasalamatan ng aming mga negosyo, mga trabaho, mga lahat, Panginoon, the way, Panginoon, kahit anuman ang aming mode of income, Panginoon, na ginagamit ninyo, Panginoon, upang kami masustain namin, Panginoon, masustain ang aming mga pangangailangan, Lord, ay pinapapurihan namin kayo ng labis. At ito kami, buhay na testimony, Lord, na nagsasamba, nagpupuri sa inyo, sa Espiritu at katotohanan. To God be the glory for everything, and all these things we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.
Salamat sa iyo, Panginoon Jesus. Ako'y ibig mo.
tayo po magtapos sa panalangin. Tunay na pinapakabuti ng Diyos sapagkat muli kang nagpapagpapaya sa amin. At naway ikaw ang aming napapurihan, ikaw ang aming namamahagi sa aming po na pag-aawitan, sa pagpapalit ng mga biyaya na pagkakalog mo sa amin, at lalo-lalo na po sa mensahe na ano namin ay pinaalala sa amin. Salamat po Panginoon at ngayon din Panginoon, salamat din po sa pag-iingat sa buong isang linggo ng mga nagtatrabaho, mga pasok sa eskwela, at ganoon din ang mga naiiwan sa mga bahay. Palain po sila. At ganoon din ang natitira po ng gawain sa buong hapon na ito. Inatin po ang mga volunteers namin para sa at ihanda mo po ang mga tao na kanilang po mga kabahagihan upang lubos nila maunawaan ng mabuting balita. Sa pansamantalang pag-iwalay namin Panginoon, kami po ingatan nyo, kami po samahan nyo sa daan upang makarating kami ng kagalakan sa aming kagalakan. Ito po ang aming sinasamang pinadalangin, nagpasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Awitin po natin ang doxology. Good morning. God is good. And all the time. Amen. So, tingnan po natin ang mga announcements po natin. Ang sa ating pong attendance po, ngayong araw po na to, meron po tayo ditong 98 at sa mga kids po ay 14 for a total of 112. Praise the Lord. Happy birthday! Ayan. Ngayong araw po yan, January 18, birthday po ni Brother Bien Sander Galis
sorry. Gasina. Kasi, ngayon, nandoon, ang ating kapatid. Ang birthday rin po ng ating kapatid na si Janelle Absalon sa January 20. Anak po ni Sister Marianita po yun. And ang ating pong worship leader next Sunday ay ang ating kapatid na si Brother Maria Dal. And the offertory leader and prayer, Sister Eden Yadaw. Mag-iba pa ng apelido. And ang ating closing prayer po, Brother Rodel and Bing, ang birthday boy. At ang marshal po natin, Brother Conrad Sawali. Ang mga usherettes po natin and greeters po natin, Sister Jean Fernandez and Sister Polly Pineda. And sa ating pong presider po sa Wednesday, Brother June Duwan. Inibitahan nga po ang lahat na umattend po ng ating pong prayer meeting. Every Wednesday po, 7 to 9 p.m. po. Yan. Also, sa lahat po ng council, that includes the outgoing and the incoming po, may meeting po tayo later after po ng Sunday school. Council meeting po, later po. Wala na po. May video po tayo. May panoorin po natin. Okay na pala. Ayan, good morning po. Gusto lang po namin magpasalamat sa lahat ng youth and young adults na pumunta kahapon po sa aming Saturday Fusion. Ayan, and also po, sana po marami pa po kaming youth and young adults na makita sa aming next Saturday Fusion. Thank you so much po, everyone! Ano pa tayo sa Okay, kung makapansin niyo po yung ating pong 40th anniversary po natin sa May 23 and 24. Ayan, alis po tayo dito ng 23 at uwi po tayo ng 24. Ito po ay sa Alfonso Cavite po, no? Sa
Ano nga ang lugar to? Life Place. Yan, Life Place. No? Bagay na bagay po sa atin. Free? Admission fee. Okay, sa mga regular na 2,310. Wala. 2,300 po ang regular. Pero sa mga senior, 1,910. Ayan, 1,910. Ano pa po ba? Oo nga, yun na, nabanggit ko na. So, okay po, lahat po ay naanyayahan. Alam ko po, meron pong nag-decide po na, may nagpa-plan po na hindi sumama. Pero ini-encourage ko po ang lahat na sumama po tayo dun sa ating pong 40th anniversary. This is, sabi nga po kanina, no? Once in a lifetime po ng LEBC na tayo ay sama-sama doon sa Alfonso para i-celebrate po ang kabutihan ng Diyos sa LEBC 40th year na po ng ating pong iglesia. Ayan. So, maaari lamang po na sumama lahat. Kung undecided po kayo, mag-decide na po kayo na sumama ngayon pa lang. And ang deadline po ng payment po natin doon sa ating pong admission fee is on April po. Katapusan ng April. Ayan. Okay po? So, ang oras po natin ngayon ay 11:30. Meron po tayong Sunday School. Pero bago po yun, hinihiling ko po ang lahat na tumayo. At batiin po natin ang bawat isa. Lapitan po natin ang mga kapatiran. Lalo digit yung hindi natin madalas lapitan na po natin. Ngayon, at pagkatapos po noon, tayo po ay dumako sa ating kanya-kanyang groupings po ng ating pong Sunday School. Mawag po tayo ng napakaligaya. Napakaligaya!